intindihan nyo kami ang gagawin natin. Yung sinasabi nyong dokumento o papers o sabi nyo na nasanay kayo sa bylaws, sa ngayon hindi tayo makagawa ng policy o directive, memorandum o anong ang term na gamitin diyan. Kasi sinubukan gumawa, for example, strike structure na sinunod ko yung armed forces, may nakita akong problema kaya hindi ko tinuloy. Hindi ko tinuloy. So, ang structure natin, na pinag-aaralan natin, makikita natin bandang uli kung mabilis kayo mag-organize. Kaso nga lang, mabagal rin ako mag-isip dito kasi nagbabase ako sa sitwasyon ninyo dyan sa baba. Kung mabilis kayo, mabilis rin ako. Di ba? Katulad yung order na ginawa ko ng trabaho nyo, pag-print na lang pagperma, ginawa ko ng isang gabi na pinagpuyatan ko kasi cellphone lang ginagamit ko, yet 1 week na wala pang resulta. Na ang gagawin nyo na lang, i-print, pumunta na, kung wala kayong printer sa inyo, pumunta kayo sa computer shop, tulad ko, pumunta sa computer, pinaprint ko, signature. Wala pa akong 2 oras doon sa computer shop. Isa inyo, ang gagawin nyo na lang ginawa ko na lahat para lang may sample ang lahat. Pag-print na lang at pagperma, 1 linggo na hindi pa nagagawa. Sabi nga natin, volunteerism nga ito. Nag-volunteer tayo. Ibig sabihin, nag-volunteer tayo. Tinanggap natin ang pagbo-volunteer. Hindi tayo magkulitan, magpilitan. Kasi hindi naman mahirap yun Ginawa ko na nga Sa totoo lang, puro cellphone na lang hawak ko. Magwalis nga ako, minsan di ko na nagagawa kasi tinatamad na ako. Pero sa totoo lang, pag wala rin akong binigay yung trabaho, nainip rin ako. So meaning, dapat binibigyan yung paminsan-minsan ng trabaho. Kasi tapos na yung trabaho ko Tapos na yung trabaho ko. Okay, mamaya yung trabaho sinasabi ko, dito muna tayo sa organization. Ang organization natin na hindi natin magawa pa ang actual document kasi under study pa natin. Based doon sa mga action nyo sa baba, makikita akong problema. Ang ginawa ko dito, nakita akong problema. Yan ay kasi pag-uusapan natin. And yung pinapagawa ko sa inyo, may mga sample, may mga sunod akong follow-up na instruction para alam nyo yung gagawin. Ang kahulihan nung sinabi ko, pag hindi naintindihan, tawagan nyo ako. Tawagan nyo ako. Yun lang naman ang simple para magkaintindihan. Kaya lang minsan yung tawag, parang 1 by 1 na ituturo ko. Naku, mahirapan ako niyan pag 1 by 1. Katulad nito, nag-discuss kami ni Supremo. Isang salita ko lang, tinapos niya na ang ibig ko sabihin. Bakit? Kasi na-picture niya yung gusto ko mangyari. And nakikinig siya sa aking video. Nakikinig siya ng video ko. Kayo, hindi kayo nakikinig. Kaya, yan ang nangyayari sa inyo. Hindi nyo alam ang gagawin. Hindi kayo nakikinig sa aming video. Yung kay Supremo, masyadong mahaba. Masyadong mahaba yung kanya. Pag natutulog na ako at kung halimbawa busy ako sa araw, pag natutulog ako, nandun na sa tainga ko, nakikinig ako. Ngayon, pag natulugan ko, paggising ko, i-recall ko saan ako na hindi ko naintindihan. Yun na lang ang babalikan ko. Yun ang solusyon natin, mga volunteer FGF. Pakinggan niyo yung mga dissemination namin. Itong video na ito yung lagi niyong ilagay sa bulsa ninyo. Para pag nakalimutan nyo, hindi niyo alam, bunutin nyo yung cellphone. Pakinggan nyo ulit. Maintindihan nyo. So, very specific na tayo Ay ba? Wala ko. Si Supremo nag-utos, sabi kami Commander Bukay, mag-video ka specific lang mismo sa organization natin. Okay. From National, organization na sinasabi ko
From national, mayroong national, mayroong area command. Ano yung area command? Ibig sabihin, may sasakupin siya ng mga regions. For example, ang Southern Luzon, 3 region ang hawak niya. Northern Luzon, 5 ang kanyang region na hawakan. Ay 4 pala. 4. So yung pinag-aaralan namin na ihiwalay siguro yung 3 region lang. Okay. Para direct kay Supremo yung isang na region. In case of war, mayroon siyang control na within his maneuvering unit doon sa region sa CAR. Kasi doon siya nakabase. Dadali niya sa Cordillera yung tropa. Okay. May area command. Ang Mindanao, nahati sa 3 area command. Okay. Ang Western Command, ang region niyan, BARM and 9. Ang Northern Mindanao Command ay Region 10 and 13. Ang Southern Mindanao Command ay Region 11 and 12. So, yan yung mga area command, So, bababa tayo sa region. So, alam naman natin region. We have 16 regions to include the National Capital Region, 16. So, yung region, mamaya ko ipaliwanag yun sa National Capital. In every regions, sa area command, ang dapat isipin nyo na lang, fill upan nyo yung regional commanders nyo. Para pag na-fill upan na yung mga regional commanders nyo, supervision na lang kayo. Wala na kayong iisipin kung hindi mag-supervise and monitor. Area command. Okay. Pagdating sa regional at na-fill upan na lahat ng regional commanders, alam ko, Region 4B na lang at saka Bicol, Region 5 ang hindi napipilapan na region. Sa area command, isa na lang ang Northern Luzon, pero may reserve na ako dyan. Mista ni Supremo. Okay. Doon sa regional, ang isipin nyo, fill upan yung province. Kung 4 yung province, yun lang muna ang tutukan mo. Tutukan mo province na 4 dapat makuha mo ang 4 na province na mga commanders. So, after na 4 nakakuha ka ng commanders, regional commanders, so relax ka na, monitoring and supervision ka na. Ikaw si province ngayon, pipilapan mo lahat yung municipal level ng commanders. Lahat yan, pilapan mo. Ngayon, kung napilapan mo na, kahit 50% of that municipality, medyo malakas-lakas ng tropa natin kasi municipal level na yan. Naka 50% ka napilapan, medyo okay na. Pero kung 20%, 30%, 40%, medyo mahina pa tayo. Pero ibig sabihin, 100% mapilapan mo ang municipal level mo. Provincial commander, yan ang isipin mo. Pag napilapan na ang municipal level, monitoring and supervision ka na. Now, municipal level, ikaw municipal level commanders, isipin mo yung barangay mo, pipilapan mo. Pilapan mo ang barangay levels. Pag napilapan mo buong barangay levels, sabi nga ni Supremo, 44,000 barangays. So, kung may 44,000, i-times mo yan kung how many, albo 30, na-computed. Magalan ako mag-isip, Okay. So, kung napilapan na ang barangay ng mga commanders, safety na ang Pilipinas, Pag napilapan mo ng bawat barangay, 44,000 barangay, napilapan na natin ng mga commanders pa lang yun, wala pang tao. Commanders, 44,000 na tayo. More or less. 44,000 na tayo. Tag-iisa pa lang yun, So marami na. Ingay, kung i-times 30 mo yan, so malaki na. Okay.
Sa provincial commanders, sa barangay levels naman, ang ang ah, estratehiya naman natin pag-recruit, ito, pag-recruit na naman kasi barangay yan. Ano ba ang branches ng barangay minsan? May purok, mayroong sityo, mayroong subdivision, mayroong sinatawag nilang village. So therefore, kung ang katulad sa Antipolo, ang tawagan dito ay sityo. Sa ibang barangay kasi purok. So sa isang sityo, maglalagay ka ng leaders mo, bawat sityo leaders. Kung purok, lalagay ka ng purok leader. Ibig sabihin, commander mo rin yan. Isang squad sa purok or isang squad sa sityo. Pero dito sa amin, hindi lang squad, company ang isang sityo na mabubuo sa Antipolo, sa dami ng tao. Ano? So, nakuha nyo, to include the subdivision. Ang subdivision naman, focus lang tayo para hindi tayo malito. Kumuha ka ng isang leader sa subdivision at siya nang bahala sa subdivision niya. Bahala na siya mag-organize subdivision niya. Sasabihin lang ng commander mo sa subdivision, Commander, ito po ang aking strength na member ko sa subdivision. Mayroon na kaming 100. Di ang lakas ngayon. Okay, village at saka subdivision, para-paras lang yan Ganon din ang taktika. So, leaders lagi ang isipin natin kasi ang members madali na kung may mga leaders ka, both corners, both areas, di ba? Simply, kung susundin nyo lang yung sinasabi ko, hindi mahirap Normally, mahirap maghanap ng leaders. Normal yon. Pero para hindi ka masakit ang ulo, basta ganun ang gagawin mo. Ang sabi nga ni Supremo, okay, ikaw, wala kang kikilala sa isang sityo. Ikaw, wala kang kilala sa isang barangay. Baka may kilala ka doon, may rekomenda ka ba sa akin? Ganun, may rekomenda ka ba sa akin? O kamanggana mo. Ganun ang sistema para hindi tayo mahirapan. Ang masaklap kasi nito, medyo nagkaroon ng problema based doon sa mga kwento ninyo at based sa report na na-analyze ko, hindi kayo sumunod sa sinasabi ko. Kung area command ka, huwag kang bababa sa barangay. Kasi pag once reporting, nako, naloko na. Nasira ng ulo mo sa dami nun. Hindi ka tuloy makapag-report. Dahil hindi mo alam kung anong i-report mo kasi bungi lahat yung mga sinasabi namin. Pero hindi natin binabawal o nililimit bumaba ka sa barangay. And that is only a part your responsibility. But your primary responsibility, if you are area commander, barangay, regional commanders lang isipin mo. Then regional commanders, isipin mo provincial. Provincial commander, ang isipin mo municipal commander. Municipal commander, ang isipin mo barangay. Ikaw naman barangay, ang isipin mo purok leader, purok sityo o kaya subdivision. Ganon. Asan ang membro ngayon? Problema ng barangay yon. Hindi ang problema ng provincial commander. Ang problema ng provincial commander, pag hinanapan ka ng regional commander mo, ng organize mo, yun ang problema mo. So meaning, you supervise your municipal level and barangay. Now, kung ikaw mismo provincial commander, ikaw ang nagre-recruit sa barangay, sakit talaga ang problema mo yan. Mabagal ang action mo. So siguro ito na yung last na explanation kung maaaring makukuha nyo na kasi specific na tayo sa gagawin ninyo. So we are talking of organization pa lang tayo So ganon. Kung mayroon pa kayo hindi naintindihan, ipadala nyo o tawagan nyo na ako. Kasi may problema na. May problema na. Hindi nyo talaga naintindihan. Okay. So tapos na tayo sa organization, Punta naman tayo sa address bawat officers.
Ngayon, wala pa akong maisip kung anong tawag sa mga members. Kung siguro, kagirila. Girila. Pag members, girila na ang tawag siguro. Kung may question, babaguhin natin. Okay, pero for the officer, from squad leader up to national, kasi sigurado ako, ang magiging squad leader, magiging officer yan, sigurado ako. Kasi, siguro section, depende sa sitwasyon, Okay, pwede na squad leader kasi marami na squad leader, team leader, officer eh. Okay, squad leader, officer. Okay, officer. Squad leader up to national, ang tawagan natin lahat para uniform tayo. Wala tayong ranggong tinatawag doon kung hindi commanders. Take note, lahat tayo ang tawagan commanders. So, effective today, April, August na pala. August 10 ba ngayon? I'm sorry hindi ko nakita ang date. August 10 o August 11, effective today. As verbal yun Kasi wala pa nga tayong ginagawang dokumento dahil under study pa natin. Gusto mo na ibigyan ng instruction ng operation officer natin. Nakikita ko, hindi magiging fix pa kasi may mga changes pa. Although pwede mag-drop, subukan natin bigyan ng instruction. Ngayon, kung may nakita problema, di standby lang muna. Hintayin muna naman yung mga flexibility natin kung ano mga gagawin natin. Okay. Ang tawagan natin effective today, commanders. Kaya, ang mangyayari kasi, ikaw, provincial commander, ang regional commander mo, civilian, o kaya sarento, ikaw colonel. Sarento regional commander mo, ikaw colonel. Ayaw mong tumawag kasi sarento lang nung nag-retired. So yun ang nagiging problema natin. Kasi ito unahan, unahan lang ito kung sino nag-volunteer. Volunteer siya sa puso, makabayan. Kaya siyang napili kasi ikaw dumating huli na. Alangan naman yung sarento, ibababa ko, tapos ikaw ang ilalagay. Hindi naman maganda yon. Mali yun. Mali yun sa ating samahan. Kasi nga, hindi pinag-usapan ang rango dito. Okay. Kaya nga sabi ko, sa mga officers na kausap ko, at saka enlisted personnel na gustong volunteer, mag-volunteer kayo. Pag enlisted, mag-volunteer kayo. May mga available pa na mga provincial, palagay ko wala na. So sa municipal level, mayroon pa mga available. Doon na lang kayo sa municipal, yung mga sarento. Kasi ang iba natin dito, regional commander, mga sarento lang eh. Naging major general sila sa ating organisasyon. So, yung mga generals dyan na mga nililigawan ko, mayroon pa kukunting position sa in accordance to your retirement ranks, mayroon pa or mataas pa, mas mataas pa. Pero pagka pahuli-huli kayo at nagkagera at kailangan man ng grupo, ay magiging kuwang ka na lang, company commander. Pero may company commander, may tao ka naman 120. Unlike kung nag-iisa ka, hindi ka naman, nag-iisa ka, hindi ka makakalaban, nag-iisa ka lang. So, kailangan mo ng tao para magamit mo yung skill mo. Pwede kang gumawa ng sarili mong organization. Pero ang tanong, kayo lang yun. Walang reinforce galing sa provincial. Ang provincial headquarters natin, may maneuver division sila. May maneuver division ang probinsya na magre-reinforce kung anong mga mahihinang lugar na under attack. Mayroon kaming bubuoy na maneuver unit sa probinsya. Or depende hanggang municipal level. Depende sa sitwasyon. Pero initially, provincial tayo, may maneuvering unit. In case of war, at mahina at maraming kalaban, ang provincial headquarters, mayroon siyang division commanders na itatas niyang division commander. Siyempre, ang division commander, ang batalyon niya na sabihin natin, nasa siyam na division, batalyon, tatlong brigade, tatlong brigade.
Okay. So, ganun. Ang ating organization, kung ang ating addresses sa bawat isa, commanders, from squad leader to national, ang tawagan natin, traditional natin, custom natin is commanders. So, clear. So, ang natapos ko na discuss, isa-isahin ko para maintindihan yung recruitment, organizing. Alam nyo, sistema ang gagawin. Okay, ang addressing natin is commanders. Okay. Another topic, another topic na nakalimutan ko. Okay. Issuance of orders. Issuance of orders. Ang daming nagtanong, may nag-issue sila. Sila pala ang problema. Hindi ang national ang problema. Sila sa isip nila, ang national ang may problema. Pero pag tiningnan mo at ibinalik ko sa kanila, sila pala ang may problema. Bakit? Kung ikaw provincial commander, kung ikaw provincial commander, ang kukunin mong instruction, guidance from regional commander. Commander, anong advice sa amin dito sa probinsya? Anong gagawin namin? The same with municipal level. Ang municipal level, tatawag sa provincial commander. Provincial commander, anong guidance para sa amin? Okay. Barangay leaders, tatawag sa municipal. Anong gagawin namin dito? Now, that is, mayroong problema. Kung ang mga commanders natin higher up, hindi siya tumatawag sa taas, ay wala siya maisasagot. So may problema. Saan ang problema? Hindi ko nasasabihin kung sino mga problema. Saka na natin pag-usapan yun. At least sinabi ko na barangay, ang tawagan niya, magkuha ng guidance from municipal. Ang municipal, kukuha ng guidance sa province. Ang province, kukuha ng guidance sa region. Ang region na may area command, kukuha kayo sa area command. Area command to national. But mataas na level niyang area, kaya niya na mag-decide within his level. Within his level, kaya niya na yan. Kasi mayroon na tayong mga policy na pinalalabas siya. Pero anyway, another topic ko yan. So, ganun ang tawagan natin. Ang problema sa inyo, hindi kayo tumatawag sa inyong higher up. Kaya hindi nyo alam ang gagawin. Huwag kayo tatakbo sa national. Halimbawa, provincial, tatakbo ka sa national. Dalawang na-bypass mo. Yung area command at saka yung region. Di ba? Pero yung mga internal arrangement, okay lang yun, internal. Mga arrangement na mga usapan, advice, o ano magawa, pwede yun. Ako nga, kaya nga tumutulong ako, pag may nag-volunteer sa akin sa YouTube, okay, anong barangay ka? Barangay so-and-so. Okay, member ka sa barangay. Pero baka pwede ka maging provincial commander kasi wala pang commander sa probinsya. Kaya. O, i-recommend ko ngayon yan doon sa regional commander niya. Pag nag-usap na silang dalawa, iwanan ko na kayo, bahala na kayo mag-usap. Ganun yun. Sir, hindi ko kayang municipal, ang probinsya. Municipal lang ako. Okay, go. Municipal, puporward ko sa probinsya. Now, kung wala pa siya provincial commander, didirect ko sa region. Kasi ang region ngay fill up na. May mga province fill up na lahat. No? Municipal level na lang ang bakante. Okay. Issuing of orders na ngayon. Issuing of orders. Okay. Ulitin ko, Secretary General, look, pakinggan mo ulit ito. Yung GO number 1, creation of offices. Number 1 doon, yung creation natin as GF. Nandoon yung tinanap yung mga dokumento. Andyan na, nilabas na. Hindi pa kayo nakarating, hinahanap nyo pa. Pag-print na lang gagawin nyo, hindi nyo pa nagagawa. Okay. Creation of offices, appointment of initial rank, and designation. So sa designation doon, ang one ay national officer at saka area command. Yun sa GO number 1. GO number 1.
Yun yung order natin pinalabas. Ang GO number 2, para doon sa mga regional commanders. Regional commanders yung general order number 2. Creation of offices na hindi pa na-issuehan at ng appointment, yung iba hindi pa na doon sa GO number 2. Sa GO number 3, na lang yun, initial rank na. Kasi province na yun, wala na kaming only na namin concern yung designation and creation of offices, kayo na mag-issue ng order yan. Okay. Balik muna tayo doon sa GO number 3. So, appointment and ranks lang yon. Yun na lang ang i-issue namin. Bawat dinesignate nyo na maging officer, yun ang ipapadala nyo sa aming headquarters for issuance of officer. Ngayon, yung designation at sa creation of office, discretion na ng area command na sila mag-order o ang regional commander. Diskarte na ng regional commander, ng area command yan. Those who has no area command, yung regional commander ang magde-decide doon sa provincial commander. Kayo na mag-issue katulad nung Region 6 at saka Region 8. Ang may mga orders na sila kasi kumpleto ng mga provincial commanders nila. Katulad din ang NCR, kumpleto na rin ang municipalities nila. Okay. So doon lang kami level mag-issue ng order. So wala na kaming i-issue ng order maliban lang sa initial rank in appointment. Yun na lang ang i-issue namin order. Yung creation of offices and designation, nandoon na. Andun na rin yung authority, hindi nyo na pwede baguhin ng authority doon. Yun na rin ang pinaka-authority nyo. Unless pag dumating sa municipal level, pwede mo nang gamitin ng authority ng area command. Pero pwede nyo, dalawang authority ang gamitin mo galing sa area command at saka yung GO number 1. Okay. Dalawa ang gamitin mong reference. Okay. So, ganon. So, very clear tayo dyan, Baka hindi natin naintindihan na naman. Hindi nyo pinapakinggan kasi. Ako nga na 3 oras yung 3 oras yung vlog ni Sir na papakinggan ko. Okay, may premium pala si Supremo. Yung 3 oras, pag na-straight yung pinakinggan, may premium. At kung pahati-hatian pa nyo, may premium pa rin. Yung hindi nakinig at tinanong namin, hindi nakasagot, may parusa. Anong parusa doon sa kanila? Bilisan nyo pag-organize. Yun ang parusa. Bilisan nyo. Okay, talking of organization, ang dami nyo mga recommendation, ang dami nyo suggestion, na-organize mo palang 5. Tapos, yung suggestion mo, 10. Diyos ko naman. Sabi ko nga, napag-usapan namin ni Supremo, lahat ng suggestion ninyo, kung naka-record ka na ng 200,000, lahat ng suggestion nyo, susundin namin. Parang, in-example nga ni Supremo kanina, na sa private company nga pag nakabenta ka ng marami na benta, mayroon kang regalo na isang kotse. Di ba? Ganon. Hindi ka pa nga nakabenta, ang dami mo ng suggestion. Ang dami mo pumasok sa isip. Sabi ko nga, lagi na lang sinapasok, focus on organization. Matutupad lahat yung sinasabi ninyo. Habang hindi nagagawa nyo, hindi matutupad yun. Katulad yung sinasabi, armas. Katulad yun ng communication, equipment. Hindi mangyayari yun kung wala tayong organization. Anong personal pumunta sa gobyerno? Sir, mayroon kaming 50,000. Hindi tayo papansin nila. Sir, mayroon kaming organized 1 million. Ay, ganun ba? Ano kailangan nyo? Taranta pa sila. Di ba? Pupunta tayo dun. Sabi niya, magkukoordinate. And tinuturuan nyo pa kami. Nakaplano nga. Paano kami lalapit doon kung 100 lang tayo? Hindi pa tayo papansinin.
Pero pag narinig niya 1,000,000 ng tao natin, nako, nakandara pa sila, priority tayo kagad lahat. Lahat ng boses natin, papakinggan nila. Yun yung point doon. Huwag kayong mag-alala. Mayroon ng Allied Forces. Nagmumonitor sa atin. Bagsakan kayo tayo ng kahit anong aeroplano pa, babagsakan tayo. Basta well-organized tayo. Ha? Anong kailangan natin, babagsakan tayo. Kung well-organized lang tayo. Pero that is intended for war kung invasion sa atin. Hindi sila magbibigay para kalabanan natin ang gobyerno. Hindi ganon. Dahil tayo neutral, alam man ang kalabanan, at saka hindi sila magtitiwala, magbibigay ng armas sa atin na walang gera. Hindi nagbigay pa sila ng problema, baka kalabanan ng gobyerno. Siyempre, hindi natin maalis yung pagdududa nila. Kahit sabihin sa 100 na neutral, hindi sila naniniwala. Ang dami na hindi pa rin naniniwala sa amin. Nagsalita na ako. Kung ako ay pumanig sa isang partido, putulin yung ulo ko. Para lang maniwala kayo. Oo, putulin yung ulo ko. Pati si Supremo rin ha? Kung kami ay papanig sa mga partido, ang aming papanigan ang taong bayan. Tandaan nyo. Taong bayan ang aming papanigan. May nag-question sa akin nga, Sir, akala ko taong bayan ang papanigan nyo. Siyempre, normal. Sinabi namin yun neutral kami. Bakit, Sir? May nangyayari na doon sa Davao. Tulungan nyo na sila doon. Naku, away politika yan. Aksyon ng gobyerno. Hindi yan taong bayan. Taong bayan nga sila. Pag sinabi mong taong bayan, kung we are 119 million, baka 50 million lang tayo na kontra gobyerno, yun ang kakampi namin. Kung 1,000 lang kayo, hindi taong bayan yan. Hindi yan matawag na gobyerno. Party lang kayo ng gobyerno. Pero hindi kayo, pag sinabi kasing taong bayan, na pumapasok sa 50% sa population natin, masabing majority Pilipino na yan. Hindi nyo kasi naintindihan Pinipilit nyo kami i-post doon sa although mayroon kami simpatya, kaya nga tira mo si Supremo sa kanyang vlog, binulot-bulot niya yung mga kasama na si Binor Abalos dyan at saka DILG at saka ang PNP na iyan ang problema natin sa National Police. Pag pumunta sila, walang name cloth. Niluloko nyo ang gobyerno, niluloko nyo ang taong bayan, niluloko nyo ang organization nyo. Biro nyo, mag-response kayo, wala kayong pangalan. Anong ibig sabihin nun? Di may gagawin kay kalukuhan. Ngayon, kung ang intention nyo to implement the law, wala kayong itago. Now, kung wala kayong name cloth dito, may intention kayo, magbabayolate kayo sa batas. Ganun kasimple. Diyan, marami ka na obserbahan yan Sa armed forces mayroon, pero pag once ni-report mo, action lang agad ng armed forces. Pero sa PNP, thousands of reclams, hindi nila sinusunod yung template na yan. Hindi sila sumusuot. Sinisira nyo, ginagago, binababoy niya ang organization nyo. Kayo ang nagbababoy, hindi ang taong bayan. Biruin mo, mayroon kayong operational order, tapos kayo mismo hindi sumusunod, kayong mga nasa taas, pinapayagan yung tao nyo. Anong klase kayo? Sabi ko nga, pag hindi nyo kaya, mag-resign kayo. Huwag nyo gamitin ang kaban ng bayan para lang sa personal interest ninyo. Then, ganun ako. Pag hindi ko kaya, resign. At hindi ko papayagan na hindi ko masunod ang tama over my dead body. Ganon tayo. Tayo, nanumpa tayo, serbisyo, hindi sweldo, serbisyo, hindi hanap buhay. Kaya nga tawag tayo service Pag sinabing service, normal ito, palo na yung pera. Hindi negosyo tayo dito. Ang karamihan sa men and uniform personnel, ang nasa utak, pera, kumita, yumaman.
Huwag na kayo magsundalo, huwag na kayo magpulis. Kung ang intention nyo magpayaman, magnegosyo kayo. Di ba? Magnegosyo kayo. Kasi ang pangarap mo, yumaman. Sa making the professional service, hindi mayaman ang tao dyan. Pag yumaman ka, magnanakaw ka. Unless pumasok ka na may negosyo. Pinalaki mo yung negosyo mo. Di ba? Nagyabang pa kayo pag ano, forma na kot, kumain ang daming utangan ang yabang. Ang yabang. May kotse maganda. Magkano lang sweldo mo? Saan mo kinuha yung sweldo mo? Ha? Tandaan nyo, ang kaaway ng FJ, magnanakaw. Yan ang binigay ng Panginoon sa amin. Labanan namin ang magnanakaw. Okay, napunta tuloy ako doon. Naalala ko tuloy kasi yung bakit ako napunta sa topic niya. Ang topic ko is FGM organization. Okay. Okay, orders. Nakuha nyo ang orders, ano? Nakuha nyo yung orders. Kung sino, wala na ako ilalabas orders unless yung appointment initial rank. Yun na lang yung order. Kayo, pababa, kayo na mag-i-issue ng order. Mayroon ako mga policy na voice feed dyan, instruction. Ano pang gusto natin malaman? Wala na siguro, na kompleto ko na. Siguro maaaring wala na magtanong-tanong. Sabi ko nga, yung mga suggestion nyo, pag naka-record kayo, kung ikaw rin yung gawin nyo action, ganun lang yun. Okay, so much for that, ano? At least natindihan nyo, basahin ko na lang for compliance, ano? FGM kasi ang topic, ano? Okay. Sa ating ipagwagayway, buhay ay handang ialay. Kami ang sundalo ng lahing dakila, tagapagtanggol